Pagbati po sa lahat ng nakikinig at sa iyo rin, Boss Kira. Ako po si Janrick ng Payatas. Nagtatrabaho bilang isang CQ sa isang private company na malapit sa Makati. Sa tagal ko na sa pagsisikyo, marami na akong na-experience ng mga kababalaghan. Pero ang ikukwento ko ay yung naranasan ko sa unang school na pinagdutihan ko. Mga 2002 siguro ito. Bago-bago pa lang akong nagsisikyo ng mga panahon na yon. At doon nga ako na-destino sa isang school na hindi ko na lang papangalanan. Unang beses kong ma-duty noon ng gabi. Medyo may kaba, pero hindi naman ako natakot dahil dalawa naman kami noon. Nung una okay naman, tahimik ang buong school. Nagsasalitan kami ng kasama ko sa pagroronda. Kabado ko noon habang nag-iikot mula first floor hanggang fourth floor. Bali kasi yung design ng building na yon, parang 3 building siya na magkakadugtong. Isa sa gitna at yung dalawa magkaharapan. So para siyang square. Sobrang dilim noon kasi patay na lahat ng ilaw. Yung flashlight na lang na dala ko ang nagsisilbing liwanag ko. May ilaw naman sa ground floor at sa guardhouse. Pero madilim pa rin sa taas. At habang pataas ako ng pataas ng floor, palamig din ng palamig yung pakiramdam. Kaya nakaramdam din ako ng kilabot. Dinig na dinig ko din ang bawat hakbang ko sa mga hagdan at sa hallway. Nung nasa fourth floor na ako, nakarinig ako ng pinto na bumukas. Inilawan ko agad. Hindi ko kita kung aling room. Kasi paloob yung bukas ng mga pinto ng mga room. Nasa may left wing ako noon ng building. Nung marinig ko, ang isang malakas na pagsara ng pinto sa katapat na building. Napalingon agad ako noon, sabay tutok ng ilaw. Lakad takbo kong tinungo yung kabila. Kasi may nakita akong lumabas ng room at tumakbo pababa ng hagdan. Iniradyo ko agad yon sa kasama ko. Kako, may tao. Hahabulin ko kako. Abangan niya sa baba. Pero ang sabi ng kasama ko, "Wag na pre, hindi tao yan." Pagkasabi niya nun, napahinto ako sa pagtakbo. Nasa may hagdan ako nun at naririnig ko pa rin yung mga yabag na tumatakbo pababa ng hagdan. Doon ako kinilabutan talaga ng husto. Pinaulit ko sa kasama ko yung sinabi niya at hindi talaga ako nagkamali ng dinig. Sabi pa niya, paglalaroan lang daw ako noon. Tapos pinababa niya na ako. Sabi niya, masanay na raw ako kasi marami pa raw yun. Yung kasama ko kasi noon sa duty ay matagal ng guard sa school na yon. Siya nga lang daw yung tumagal doon dahil nga napakaraming nagpaparamdam sa school na yon sa gabi. Ayoko na nga sanang dumuti ng gabi noon. Kaso kinakantsawan lang ako ng mga kasama ko. Kaya itinuloy ko pa rin ng pag-duty ng gabi. Every second week ang palitan namin ng schedule. Pero kinaya ko naman. Kahit may ilang pagpaparamdam pa akong na-experience noon. Nariyan yung habang nagro-ronda ko, makakarinig ako ng mga yabag sa hallway, maliban sa mga yabag ko. Minsan sa hagdan. Minsan feeling ko may sumusunod sa akin. Mga tunog ng mga pintong nagbubukas-sara. Minsan pa nga, nakakarinig kami ng mga tawanan. Pero kinaya ko yun. 2 linggong walang palya. Kada gabi meron talaga. Siguro may ilang buwan na rin akong duty noon nung mangyari itong pinaka-kinatakutan ko sa lahat. Straight duty ako nung araw na yon dahil hindi pumasok yung pang-umagang guard. Tapos nung gabi, muntik pa akong mag-solo duty kasi na-late yung partner ko. So mag-isa ako noon. Medyo sanay na ako nito sa mga pagpaparamdam sa school.
Hindi ko na nga lang din masyadong pinagpapapansin. Nakaupo lang ako nito sa guardhouse. Kumakain habang kateks yung asawa ko na girlfriend ko pa lang nung time na yon. Maya-maya, tumunog yung radyo ko. May nagsasalita pero malabo. Wala akong kasama nun, kaya hinayaan ko lang. Minsan kasi talaga may nasasagap na ibang signal. Kaya sa isip ko, normal lang. Maya-maya pa ng konti, parang lumilinaw na yung sinasabi nung nasasagap ng radyo ko. Tulong! Tulong! Medyo nag-alala ko nun. Kaya naman nagradyo ko pabalik. Bravo, bravo, come in. Pero wala nang sumagot. Puro malabong signal na lang ang bumalik. Tapos may napansin akong dumaan na kulay puti sa harap ko. Tumakbo siya papunta sa building. Hindi White Lady, Boss Kira. Guard din. Tinawag ko siya kasi hindi ko kilala. Maliit kasi yung partner ko na medyo bilog. Yung nakita ko, saktuhan lang yung katawan na matangkad. Isinara ko muna yung gate. Tapos saka ko siya hinabol. Pero nagulat ako kasi ang bilis niyang nakaakyat sa 4th floor. Nasa may railings na agad siya. Tumungtong siya doon. Tumayo. Tapos biglang tumalon pababa. Sobrang bilis ng pangyayari. Ni hindi na ako nakaimik. Lumagapak yung gwardya sa mismong harapan ko, Boss Kira. Sabog yung bungo. Nagkalat yung dugo sa lapag. Unang beses kong nakasaksi ng ganon. Kaya talagang natulala ako at nawalan pa ng malay. Nakakahiyaman pero yan po talaga yung nangyari nun. Yung partner ko na ang nagkwento ng nangyari kung paano niya akong naabutan. Sobrang traumatic para sa akin ang pangyayari na yon. Kaya nag-request ako na magpalipat sa umaga. Hindi ko na talaga kinayanan nun. Sabi ng partner ko, ilang beses na rin nagpakita sa kanya yung lalaking tumalon sa 4th floor. At hindi daw niya alam kung dating gwardya ba yun sa school o ano. Kasi sa tagal niyang gwardya sa school na yon, wala naman siyang kwentong narinig na may nagpakamatay doon. Basta ang alam niya, yun din ang dahilan ng pag-alis ng mga gwardyang nauna bago ako. Tumagal pa ako ng 3 taon sa school na yon. Pero hindi na talaga ako nag-duty pa ng gabi. Kahit hanggang ngayon, ayoko na talaga. Kumusta po sa lahat? Kwento ko lang itong naranasan ko nung nasa elementarya pa lang ako. Grade 5 ako nun. Bale, naalala ko lang to nung may nadaanan akong isang video sa TikTok na kamukhang kamukha ng nilalang na nakita ko sa school namin noon. Break time namin yon. Lunch break kasi whole day yung pasok namin. Katatapos ko lang kumain nang maisipan kong bisitahin yung mga tanim naming mani. Kaya naman pumunta ako sa likod ng school. Meron kasi kaming ganong activity dati sa isang subject. Home economics ata. Nakalimutan ko na. Hindi ko alam kung meron pa rin yan ngayon. So balik tayo sa kwento. Habang chinecheck ko yung mga pananim namin, bigla akong may napansin sa may bakuran. Merong maliit na nilalang na tumatalon-talon doon habang kinakawayan ako. Nung una hindi ko mawari kung ano, kaya pinakatitigan ko pa ito ng maigi. Maliit lang siya, siguro nasa 1 o 1.5 ruler ang laki. Kulay kupas na brown yung balat niya na medyo grayish. Malaki yung ulo niya kung ikukumpara sa napakapayat niyang katawan. Tapos yung tenga niya, parang sinlaki at singhaba ng sarabit na matulis
pero mas malapad yung kanya. Wala rin siyang saplot. Meron lang siyang parang balabal na pang-ibaba. Sa naaalala ko, nakangiti pa siya nun at parang masayang kinakawayan ako at pinapasunod sa kanya. Ewan ko rin pero hindi ako nakaramdam ng takot nung panahon na yon. Sinundan ko siya sa bakod pero nung malapit na ako sa kanya, siguro mga 3 dipa, bigla siyang nawala. Tumakbo pa ako nun palapit sa bakod pero hindi ko na siya nakita. Naisip kong sundan pa siya kaso kasi kailangan ko pang tumawid sa bakod papunta sa kabila. May klase pa ako nun kaya hindi ko na lang itinuloy. Napapaisip tuloy ako ngayon. Paano kung itinuloy ko yung pagsunod sa kanya? Ano kayang nangyari sa akin kung nakatawid ako sa kabilang bakod? Malamang na nadala niya ako sa mundo nila. Kaya nga nung makita ko talaga yung video na yon, kung saan naglalakad sa isang maisan yung katulad ng nilalang na nakita ko noon, talagang kinilabutan ako. Pero noon naman ay wala akong takot na naramdaman sa kanya. Siguro dahil bata pa ako noon. At hindi rin lang kasi yun yung unang beses na makakita ko ng ganon. Sabi ni Mama, sa aming magkakapatid daw, ako talaga ang medyo bukas ang third eye. Kaya madalas akong makakita ng mga kakaibang nilalang noon. Gaya na lang nung minsang naglalaro ako sa likod ng bahay namin. May malagong kawayanan kasi sa likod bahay. Tapos may bakod na yero doon na may butas kung saan kami sumusuot ng kuya ko kapag gusto naming maglaro sa kabilang lote. So nung tanghali na yon, ako lang mag-isa. Lumabas ata si kuya nun. Naisipan kong lumusot sa nilulusutan naming butas. Kaso paglusot ko pa lang ng ulo ko, napalingon agad ako sa kawayanan. At talagang nanghilakbot ako nang makita ko ang isang pugot na ulong lumulutang. Nakatingin pa sa akin yung nag-iisa niyang mata. Sa sobrang takot ko ay nagtatakbo na ako papasok ng bahay. At hindi na talaga ako lumabas noon buong maghapon. Ito naman yung sa unang school na pinasukan ko mula grade 1 hanggang grade 3. Nasa grade 3 na ako nito. Pero hindi ko na lang masyadong matandaan yung iba pang mga detalye. Basta ang naaalala ko lang, may libreng pabunot ng ngipin noon ng Colgate sa school namin. Gusto ko nga sanang ipabunot yung sungking ngipin ko. Kaso hindi ako tinanggap dahil kailangan pa raw ng x-ray ng ngipin ko. Kaya hindi ako nabunutan. Bumalik na ako sa room namin. Habang naglalakad ako, napadaan ako sa room ng kuya ko na grade 5 noon. Sa likod ng room nila, merong malaking puno. Napansin ko na may puting usok na nanggagaling doon. Tinignan kong maigi at natigilan ako nang may makita akong isang napakalaking nilalang doon. Sa maniwala kayo o sa hindi, puting kapre yung nakita ko sa taas ng puno. Puting-puti yung kulay niya at may hipak-hipak na sigarilyo sa bibig. Nakatitig siya sa akin kaya kita ko rin yung pulang-pula niyang mga mata na parang kulay dugo. Alam niyo yung sinapak sa mata tapos nagdugo yung mismong eyeballs? Ganon yung kulay ng mata niya. May ilang segundo rin akong natigilan nun sa kinatatayuan ko. Nabalik lang ako sa wisyo nung may mga kaklase akong dumaan at tinawag ako. Agad ko rin namang itinuro sa kanila yung kapre. Pero wala naman daw silang nakikita. Pagtingin ko, wala na nga siya. Parang ako lang talaga yung pinagpakitaan niya nung araw na yon. Meron pang kwento sa school namin na yun dati. Ito naman parang kwento-kwentong alamat na lang. Pero isama ko na lang din. Sa likod kasi ng school na yon, maraming mga puno ng kawayanan.
Meron ding ilog doon. May mga kwento-kwento lang naman na may dumadaan daw doon na dragon na walang pakpak at may sinusundan daw itong bilog na apoy na lumilipad. Hindi ko na nga lang alam kung saan sila nagpupunta at kung anong ginagawa ng dragon na yon doon sa bilog na apoy na lumilipad. Basta may nakapagkwento lang sa akin yan dati. Siguro dito ko na lang tatapusin itong kwento ko. Napapahaba na masyado eh. Sana maisali ito sa uploads dito sa channel mo. Maraming salamat. Tawagin mo na lang akong Sofia. Kwento ko to noong first year college ako. So wala pa akong alam noon sa mga katatakutan sa school namin. Simulan ko na po. Hindi ako madalas magpunta sa klinik kahit madalas talagang sumakit ang ulo ko. Ayoko kasing umiinom ng gamot noon. Hindi ko kaya. Isinusuka ko lang. Pero nung time na yon, ako mismo ang sumuko sa sakit ng ulo ko. Gumuguhit kasi yung sakit hanggang sa batok at likod ko. Kaya nagsabi na ako sa teacher ko at ang suggestion niya nga, pumunta na ako sa clinic namin para mabigyan ako ng gamot. Maaga pa nun, pero ang init na. Parang alas 9 o mag-aalas 10 yata. Lahat ng estudyante nasa kanya-kanyang klase. Kaya tahimik na tahimik ang hallway. Malapit-lapit na rin kasi yung midterm week noon. Kaya busy-busy na talaga. Bukas ang pinto ng klinik nung dumating ako. Kaya diretso lang akong pumasok doon. Nakita ko agad na may nakaupo na doon sa unahan. Estudyante din. Dahil nakapang PE uniform. Nakayuko siya kaya hindi ko kita yung mukha niya. Since wala akong nakitang nurse, tinanong ko siya. Mahina ko siyang binati. Saka ko itinanong kung nasaan yung nurse. Pero hindi siya nagsalita. Gumalaw naman siya na parang nag-adjust siya sa pagkakaupo niya. Pero hindi na ako nangulit. Kaya naupo na lang ako nang malapit sa kanya. Isang upuan ang pagitan namin. Grabe yung init doon habang naghihintay kami. Kahit may electric fan kami, sobrang init pa din. Si ate sa tabi ko, hindi na nagalaw sa pagkakayuko niya. Medyo nag-alala ko doon kasi mukha siyang nahihirapan talaga. Kaya naman tinanong ko siya kung okay pa ba siya. Hindi niya ako nasagot pero nadinig ko naman na humihinga pa siya. Pero mabagal at malalim na paghinga na para ba siyang pagod na pagod. Tumayo ako at lumabas na lang sa may pinto ng klinik. Inaabangan kong dumating yung nurse. Gusto ko na nga ding maghanap ng nurse noon kahit sobrang sakit ng ulo ko. Kasi nakakakaba yung nangyayari dun sa babae. Baka kung anong mangyari sa kanya, hindi pa rin dumadating yung nurse. Nililingon-lingon ko siya sa kinauupuan niya. Pero ganun pa rin, nakayuko lang talaga siya. Kaya naman umalis na ako at nagpunta sa faculty para tumawag ng prof. Sakto din naman na nandoon yung nurse. Kaya nasabi ko agad sa kanya na may estudyante doon sa klinik na kailangang matignan. Medyo nagpapanik na ako noon. Kaya naman nagmadali na rin agad yung nurse. Kasama pa yung isang prof na hindi ko kilala. Pagbalik namin sa klinik, wala na yung estudyante. Sinabi ko agad na hindi ako nantitrip lang. Kaya naman nagparadyo agad sila sa guard para mahanap sa CCTV kung saan nagpunta yung estudyante. Nagstay kami ng nurse sa loob ng klinik. Nakainom na rin ako ng gamot noon at naghihintay na lang na tumalab yung gamot na ininom ko. Hindi nagtagal, kumakatok na yung guard sa klinik at sinabi na wala namang estudyante doon sa klinik ng mga oras na sinasabi ko. Walang pumasok at wala ring lumabas. Pero sabi ko imposible yon.
kasi nakita ko talaga yung babae. Natahimik silang pareho. Sabay sabi ng nurse, may estudyante kasing nakita na lang dito sa klinik dati. Nahimatay siya, pero hindi na nagising. Nanlamig talaga ako nang marinig ko yun. Nakaalis na yung guard nito at dalawa na lang kami ng nurse na nandoon sa loob ng klinik. Nagsusulat lang siya sa logbook niya habang tinatanong ang info ko. Nung matapos siya, pinacheck niya sa akin yung logbook kung tama ba yung info ko na nailagay niya. Umuo naman ako nung ma-confirm ko na wala nang ang ibang pangalan na nandoon na nagpunta nung araw na yon. Na-curious ako noon, kaya tinanong ko na yung nurse. Ano pong nangyari dun sa sinasabi mo na hindi na nagising? Parang nagdalawang isip pa siya kung sasabihin niya o hindi. Pero sa huli, napilit ko din siya. Hindi niya raw talaga alam dahil hindi siya ang nurse noon doon sa building namin. Kumbaga nabalitaan lang niya na nadatnan na nga lang daw na nakayuko at hindi na magising ng nurse na naka-duty. Buhay pa naman daw yun, pero hindi na rin daw umabot sa ospital. Nanahimik na ako noon. Inintay ko na lang na umokay ang pakiramdam ko. Ipinagdasal ko na rin muna yung babaeng estudyante bago ko bumalik sa klase namin. Na sana matahimik na ang kaluluwa niya. Hindi ko na talaga makalimutan itong nangyari na ito. Tuwing napapadaan ako sa klinik na yon, parang ang bigat lang sa pakiramdam. Minsan nga, parang nadidinig ko pa yung malalalim na paghinga nung babaeng estudyante. Hindi ko na lang din alam kung imahinasyon ko na lang ba yun o ano. Sana po ay nagustuhan ng mga listeners nyo ito, Sir Kira. Maraming salamat po. Hi Sir Kira, first time ko lang pong magsishare ng story kaya sana mapagtiyagaan yung basahin. Tawagin niyo na lang akong Jo, silent listener po sa channel. Pero minsan hindi ko rin napipigilang mag-comment lalo na kapag sobrang naiintriga ako sa story. Gaya nung kwento na Lamay at Menor. Ito naman pong gusto kong i-share sa inyo ay nangyari sa school ng pamangkin kong si Ella. Not her real name po. Bale, pumunta kami sa school nila noon para i-enroll siya. Bale, separated na po kasi ang parents niya. At yung sister ko na mother niya ay nagtatrabaho na abroad. Kaya sa amin ng mama ko naiwan si Ella. May work po ako. Pero ako ang sumasama at nag-aasikaso sa mga school needs at events ng pamangkin ko. So nung araw nga po na yon, sinamahan ko siya para mag-enroll. Grade 6 na siya noon kung tama ang pagkakaalala ko. Medyo napaaga kami. Kaya naman kumain na muna kami sa isang karinderya sa tapat bago kami pumasok sa school nila. Habang kumakain, may napansin akong matandang lalaki na tingin ng tingin sa gawin namin. Doon siya nakapwesto sa sulok na table ng karinderya. May edad na siya. Siguro nasa mga 50s or 60s na. Tapos yung suot niya, pareho sa uniform ng mga teacher sa school ni Ella. So naisip ko, baka teacher siya doon. Binaliwala ko na lang. Pero nagpalit kami ng pwesto ni Ella para hindi ko na nakikita si tatay. Nauna akong matapos kumain. Tapos tinanong ko si Ella kung nandyan pa ba yung matandang teacher sa may sulok na table. Sabi niya wala na daw. So nilingon ko. Medyo nagulat pa nga ako nung makita ko na nandoon pa rin siya at nakatingin pa rin sa amin. Sabi ko kay Ella, andyan pa eh. Tumawa lang si Ella.
Kaya akala ko niloloko niya lang ako. Kaya sabi ko, bilisan niya na dahil baka malate ako sa trabaho ko. After kumain, pumasok na kami sa school at in-enroll ko na nga siya. Pagkalabas namin ng gate ng school, nakita ko ulit yung matandang teacher sa kabilang kalsada. Parang patawid siya nun. Pero natakot ako sa kanya kasi ang sama ng tingin niya sa akin. Para bang meron akong nagawang kasalanan sa kanya. Tapos dinuro niya ako. Sabay tawid niya sa kalsada. Saktong may dumaan noon na bus. At nasagasaan ito yung matanda. Gulat na gulat ako nun sa nasaksihan ko. Kaya naman napasigaw ako. Nagtinginan pa yung mga tao sa akin. Pati si Ella nagulat din sa reaksyon ko. Tapos nilapitan ako ng guard ng school. Tinanong kung anong nangyari sa akin. Sabi ko yung matandang teacher, nasagasaan ng bus. Pero laking pagtataka ko na pag-alis ng bus, wala na yung matandang teacher doon. Wala ring bakas na may naaksidente. Sabi nung guard, ma'am, wala naman pong nasagasaan . Okay lang po ba kayo? Saglit akong natulala nun. Nagpahid ako ng luha ko kasi hindi ko na malaya na napaiyak na pala ako. Nagsalita si Ella. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Doon ako parang natauhan. Medyo nakaramdam din ako ng hiya dahil nga pinagtitinginan na talaga ako ng mga tao. Kaya nagmamadali na kaming maglakad ni Ella papunta sa sakayan ng tricycle. Umuwi na lang muna kami. Hindi na ako pumasok kasi grabe talaga yung kabog ng dibdib ko. Talagang natuliro ang utak ko. Habang nasa biyahe, kinausap ako ng tricycle driver. Ma'am, nakita mo rin si tatay? Napalingon ako kay kuya. Sabi ko, nakita niyo rin po? Medyo natawa pa nga si kuyang driver. Tapos sabi niya, nako ma'am, maraming beses ko nang nakita yung si sir. Palaging nasasagasaan ng bus. May ilan na ring tulad mo na pinagpakitaan niya. Pinagpakitaan? Ibig sabihin po, multo na lang yung matanda? Tanong ko kay Manong. Yes ma'am. Dating teacher yun dyan sa school na yan. Nasagasaan ng bus habang patawid, tapos tinakbuhan. Kaya din siguro hindi natatahimik yung kaluluwa ni sir. Mula nun Sir Kira, si mama na lang ang pinaghahatid ko kay Ella sa school. Natakot kasi talaga ako nun na baka magpakita pa ulit sa akin yung matandang teacher. Parang nagkaroon ako ng trauma sa nangyari. Graduating na ng senior high ngayon si Ella at kaya niya na ang sarili niya kaya hindi na namin siya kailangang ihatid sundo pa. Sana po ay nagustuhan niyo itong creepy experience ko at sana mapili niyo rin po ito na mapasama sa uploads ninyo. Thank you po in advance. God bless to all. Hello Sir Kira. Matagal ko nang pinaplano na magpasa din ng kwento sa inyo. Pero ngayon ko lang nabigyan ng oras. Sobrang busy kasi sa work. Anyway, tawagin mo na lang akong Gab. Itong kwento ko ay nangyari pa noong elementary pa lang ako. Grade 5 or grade 6. Hindi ko lang maalala kasi same classroom lang ako nung grade 5 at 6. Hindi ko talaga makalimutan to at hindi din talaga to nawawala sa kwentuhan kapag nagkaka-reunion kaming magkakaklase. Filipino ang klase namin ito. Patanghali na kaya sobrang init na din. Public school kami Sir Kira. Nasa 35 plus students kami. Tapos 2 ceiling fan lang ang meron kami sa classroom.
Nakaupo lang si Ma'am Castro sa may table niya habang kinukwento ang Florante at Laura ata. Basta yon. Minsan tumatayo-tayo siya kapag may isinusulat siya sa blackboard. Pero yun nga, mas madalas na nakaupo lang siya sa table niya sa gitna. Bago nga lang pala si Ma'am Castro na nagtuturo sa amin. Nakalive kasi yung dati dahil malapit na daw manganak. Anyway, balik tayo sa kwento, Sir Kira. Nasa left side kami noon, malapit sa wall. Kaya ang kita ko lang noon ay ang side view ni Ma'am. Ewan ko kung paanong nangyari, pero bigla na lang bumagsak yung eraser na basahan ni Ma'am sa baba. Napahinto si Ma'am noon, tapos napatitig din siya saglit dun sa eraser niya na nalaglag sa sahig. Pero pinulot din naman agad ni Ma'am kalaunan. Napatingin din ako sa sahig nung pulutin yun ni Ma'am. Dun ko napansin yung ilalim ng table ni Ma'am. Yung table niya kasi, Sir Kira, sarado yung tatlong side. Pero hindi sagad hanggang sahig. Siguro merong at least 4 to 5 inches na space. Kaya kita pa rin yung sapatos ni Ma'am. Kaya naman nagulat ako nung makita ko ang isang pares ng mga paa sa ilalim. Maliit, parang paa ng bata. Takang-taka ko nung hinayaan lang yun ni Ma'am. Kasi pagkapulot niya ng eraser, diretso lang siyang nagturo ulit. Naalala ko, di na ako makapag-focus nun sa tinuturo ni Ma'am. Nakatingin na lang ako dun sa ilalim ng table niya. Nandoon pa din yung paa at hindi yun gumagalaw. Hanggang sa maya-maya pa nga, biglang nagulat si Ma'am at napaatras. Napatayo pa siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero doon siya nakatingin sa ilalim ng table niya. Napatingin ulit ako doon sa paa. Nandoon pa rin. Tapos nung tignan ko si Ma'am, tingin pa rin siya ng tingin sa ilalim ng table niya na para bang may hinahanap. Noon ay alam ko na hindi nakikita ni Ma'am yung bata. Itinuloy lang ulit ni Ma'am yung pagtuturo niya, pero hindi na siya ulit naupo. Noon pa lang alam ko na hindi lang basta bata yon, kundi isang multo. Yun din kasi, Sir Kira, yung mga panahon na nagsisimula pa lang akong magkaroon ng idea na nakakakita ako ng mga hindi nakikita ng iba. Hindi ko pa nga alam nun kung ano yung third eye eh. Hindi ko sinasabi sa kahit kanino yung nakikita ko, kundi kay Mama lang. Siya din kasi yung nagsabi sa akin na wag kong ipapaalam sa iba dahil makakapanakot lang daw ako. Nung matapos na ang klase at lumabas na si Ma'am ng room, nakita kong lumabas yung bata sa ilalim ng table at sinundan siya. Naglabasan na rin kaming mga magkakaklase nun. Pumunta kami sa open court. Doon kasi naghihintay yung mga sundo namin. Nung wala pa si Mama o si Papa ko, nakatambay lang ako sa may stage. Mula kasi doon, kita yung labas ng gate, kaya makikita ko kung nandoon na o paparating na sila. Dumaan si Ma'am Castro sa harap ko. May kausap siya na magulang. Yung batang multo, nakasunod pa rin sa kanya. Sa totoo lang, gustong gusto kong sabihin kay Ma'am yung tungkol doon sa batang palaging nakasunod sa kanya. Pero nag-aalangan din kasi ako na baka matakot lang siya o baka hindi maniwala. Kaya naman hinayaan ko na lang din. Anyway, hindi rin naman nagtagal ay nawala rin yung nakasunod sa kanya. Ewan ko lang kung anong ginawa niya o kung nagkusa lang na umalis yung bata. Pero nung nawala yon, hindi naman na bumalik. Hanggang dito na lang po. Sana po mabasa nyo. Subukan ko pong makapagpasa pa ng iba kong karanasan kapag nagka-oras ulit. Hanggang dito na lang. Salamat. Hello, Sir Kira. Itong kwento kong ito ay nangyari noong second year high school ako.
Tawagin mo na lang akong Anna May. Nung time na yon, sobrang naghigpit ang school namin. Dumami kasi yung mga nagka-cutting class. May isang estudyante pa nga na nag-cutting, tapos na-aksidente sa labas. Binago din nila ang break time namin. Dati lahat ng estudyante, iisa lang ang oras ng break. Nung maghigpit, nag-bike class na ang labas namin. Para konti lang ang estudyante at mababantayan ng lahat. Isang hapon bago ang dismissal, nautusan ako ng advisor namin na dalhin yung notes namin sa faculty. Malapit nang mag-uwian nun, pero wala pa ding pinapalabas sa mga classroom nila. Kaya sobrang tahimik ng hallway. Wala ni isang estudyante akong nakikita. Binilisan ko ang lakad ko dahil ayoko namang maiwan ng mga kaklase ko na mag-uwian. Habang papalapit ako sa faculty, napansin ko na bukas ang ilaw doon. Medyo nakabukas din ng bahagya yung pinto, kaya dinig ko na may taong palakad-lakad sa loob ng room. Ang bilis niyang kumilos, na para bang nagmamadali din siya sa ginagawa niya para siguro makauwi na rin siya katulad ko. Hindi ko pa nabubuksan ng malaki yung pinto. Nakita ko na agad na estudyante yon dahil magkatulad kami ng uniform na suot. Hindi na ako kumatok. Tinulak ko na lang ng mga notebook na dala ko yung pinto para mabuksan yon at makapasok ako. Pagpasok, nag-hello agad ako dun sa estudyante. Inassume ko kasi na student assistant siya. Ilalagay ko lang sa table ni Ma'am Reyes yung mga notebook. Pero wala akong nadinig na sagot mula sa kanya. Hindi din siya nag-react. Hindi niya ako nilingon. Pero napatigil siya sa ginagawa niya. Pumasok na ako agad at naglakad papunta sa table ni Ma'am Reyes sa dulo. Pagkababa ko ng mga notebook, inayos ko lang yung pagkakasalansan nun. Tapos lalabas na sana ako. Pero napatingin ako dun sa isang estudyante na hanggang matapos ako sa ginagawa ko ay hindi na gumalaw pa. Nagsimula na akong maglakad. Ayoko man siyang tignan, parang hinahatak niya talaga ang atensyon ko. Doon ko napagmasdan yung itsura niya. Namumutla siya. Tapos papikit-pikit yung mga mata niya na para bang inaantok. Gusto ko sana siyang lapitan, kaso ewan ko ba, parang pinipigilan din ako ng mga paa ko. Kaya naman tinanong ko na lang kung okay lang ba siya. Hindi talaga siya sumasagot. Inisip ko na tumawag na lang ng teacher para tignan siya. Kasi kinakabahan talaga ako sa kanya . Baka kailangan niya na palang madala sa ospital. Mabilis akong naglakad palabas. Pero bago pa ako umabot sa pinto, nadinig ko na parang may mga nagbagsakang mga papel. Kaya naman nilingon ko yung loob. Hindi ko pa alam kung ano talaga yung nalaglag. Pero kinilabutan ako nung makita kong wala na doon sa loob yung babae. Ang tagal kong nakatingin doon kung saan siya nakatayo. Tapos napansin ko din na yung CR sa loob ng faculty ay bukas na. Alam ko at sigurado kong nakasara yun. Hindi na ako pumasok pa sa loob. Hindi ko na rin hinanap kung ano yung nalaglag at kung saan nagpunta yung babae. Nagmadali na lang akong bumalik sa classroom namin. Matapos yun, 3 araw din akong hindi nakapasok dahil 3 araw din akong nilagnat. Pero pagpasok ko, after ng 3 araw kong pagkakasakit, nabalitaan ko na namatay pala yung estudyanteng nag-cutting class at naaksidente. Kaya grabe yung kilabot ko nun, lalo na nung makita ko yung picture. Siya din yung estudyanteng nakita ko sa faculty room. Wala akong pinagsabihan ng pangyayari na yon, Sir Kira. Kasi kahit ako na nakaharanas nun, hindi pa rin makapaniwala. Hindi din naman bukas ang third eye ko para makakita. Hewan ko ba? Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana mabasa ninyo. Sana din hindi masyadong magulo yung pagkakasulat ko. Kayo na po sanang bahala. Salamat.
Hi Boss Kira, I'm one of your avid listeners. Gusto ko lang i-share itong kwento na to na nangyari sa amin ng mga kaklase ko. Sa totoo lang po, hindi talaga ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. Hanggang ngayon pa rin naman. Pero kasi hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag yung nangyari na yon sa amin. Bale nangyari to way back 2006. Third year high school kami noon. Kasali kami sa dance contest sa Christmas party namin. Pero dahil busy rin kami noon sa dami ng mga pahabol na schoolworks bago ang Christmas break, halos wala kaming time para mag-practice talaga. Nagkaroon lang kami ng time noong makapagpasa na kaming lahat ng project namin. 3 days before ng party. Kaya naman todo ensayo kami noon. Unang practice, doon kami sa bahay ng isang kaklase namin. Sumunod na gabi, sa clubhouse naman ng subdivision na tinitirhan ng isa pang classmate. Pero nung huling practice na namin, wala na kaming mapwestuhan dahil okupado na yung mga nauna naming pinagpraktisan. Kaya naman nag-decide yung koryo namin na doon na lang mag-practice sa room namin kapag wala ng tao. So hinintay namin na mag-uwian na lahat. Nung time na yon, halos kami na lang ang tao sa school. Maliban sa iilang mga teacher na nag-overtime, pati yung guard. Madilim na rin sa labas dahil naka-off na ang mga ilaw sa ibang room. Yung sa amin na lang talaga yung bukas at yung sa hallway na dadaanan namin. Tapos yung sa admin office at yung sa guardhouse. Siguro mga 8 PM na yon, kaya agad na naming sinimulan ng practice. At dahil nga last na yon, inabot na kami ng 10:30 PM. Tahimik na nun, kami na lang talaga ang maingay. After ng dry run nung makumpleto namin ang sayaw, nagpahinga na kami. Kanya-kanya ng salampak, may mga nagkukwentuhan, kumakain, at ilang mga nagpa-practice pa. Nasa ganong eksena kami nung biglang mamatay yung DVD player. At ilang beses na naulit yon. Sa pahuling beses, kasabay nang namatay yung ilaw ng room. Akala namin nag-brown out, pero pagtingin namin sa labas, buhay naman yung ilaw sa hallway at sa admin. Chinek nila yung switch at naka-off nga. Kaya naman inakala namin na may nangtitrip lang na isa sa amin at ayaw lang umamin. Binuhay nila ulit yung ilaw at saka kami nagligpit na ng mga gamit. Pero bigla namang nagpatay sindi yung ilaw. Natigilan kaming lahat at nakaramdam ng takot. Lalo na nung biglang sumara ng malakas yung 2 pinto ng room. Sigawan kaming lahat nun. Yung mga babae nagtitilian pa. Mga takot na takot. Nagsisiksikan kami noon sa isang sulok ng room. Tapos maya-maya, bumukas yung ilaw at pinto. Si Kuyang Guard at yung isang teacher pala namin. Naguunahan kaming lumabas ng room noon. Diretso kami sa admin office. Doon namin ikinuwento sa kanila yung nangyari. Ang sabi ng guard, gabi ng araw kasi, tapos ang ingay pa namin. Kaya malamang, nagalit daw yung mga bantay ng school. May mga nagpaparamdam na daw talaga doon. Pero mga minor lang. Noon lang daw nangyari yung ganon. So after nga ng practice namin, nung pauwi na kami, nagkwento pa yung isa sa amin na habang nagpapatay sindi daw yung ilaw, may nakita siyang babaeng nakaputi na lumulutang na dumaan sa hallway sa harap ng room namin papunta sa hagdan. Ang nakakatakot pa rito, duguan daw yung babae at nakatingin sa amin habang dumadaan sa room. Yun lang po Boss Kira. Salamat sa pagbasa.
Magandang araw po, Boss Kira. Isa po ako sa mga silent listener ninyo since pandemic pa. Estudyante pa lang ako nung time na yon, kaya sobrang bored ako nung natigil sa bahay. At doon ko nga kayo na-discover, pati yung ibang mga horror channels. Madalas kahit may online class ako, nasa background ko pa rin kayo. Ito pong ibabahagi kong kwento ay nangyari habang nag-online class kami. So on cam na kaming lahat nun. Nagtuturo na yung prof namin. Napansin ko sa camera nung isang kaklase namin na si Jay na parang huminto. Naisip ko lang na baka mabagal lang yung internet sa kanila. Pero ilang minutong ganun, tapos biglang nag-block yung camera niya. Actually hindi naman siya big deal. Kasi madalas din namang may mangyaring ganun. So tuloy lang. Nagsalita yung prof namin. Tinanong si Jay kung nandoon pa ba siya. Sumagot naman siya ng yes sir. Pero parang nasa loob ng lata yung tunog niya. Mga ilang segundo, lumitaw na ulit siya sa kamera. Pero napansin namin na parang ang daming taong palakad-lakad sa likod niya. Nung una, paisa-isa lang. Hanggang sa dumami na ng dumami. Nagtanong ulit si sir kung sino yung mga kasama ni Jay sa bahay. Sabi niya, wala raw. Dahil lumabas yung mama niya para mamalengke. Tas yung tatay naman niya, nasa trabaho. Gulat na gulat kaming lahat noon sa sagot niya. Yung isang kaklase namin hindi nakapagpigil. Napatili pa. Kaya nagulat din si Jay sa amin. Nagtanong siya kung anong meron. Nagsalita ulit si sir. Tinanong niya ulit si Jay kung wala ba talaga siyang kasama sa bahay. Pero wala daw talaga. Kaya parang natakot na rin siya nun. Tapos bigla ulit nawala yung koneksyon niya ng ilang segundo. Nung bumalik, kumukurap-kurap na yung kamera niya. Doon kami sobrang nangilabot. Kasi habang nagpapatay sindi yung kamera niya, nakikita namin siyang walang ulo habang may maitim na aninong nakatayo sa likod niya. Nagsigawan na yung mga kaklase namin. Yung iba nag-out na. Pinakakalma kami ni sir kasi talagang takot na kami. Maya-maya, umayos na ulit yung koneksyon ni Jay. May ulo na ulit siya at wala na yung itim na anino sa likod niya. Nandun na rin yung mama niya. Tanong siya ng tanong kung anong nangyari. Tapos ang ginawa ni sir, tinawagan niya sa cellphone si Jay. At tingin ko doon na nga sinabi yung nangyari. Kitang-kita namin yung takot sa mukha ni Jay pagbalik niya. Tapos dinismiss na ni sir ang klase. Minessage ko nun si Jay. Kinumusta ko siya. Tinanong ko kung anong sinabi sa kanya ni sir. Ayun nga daw. Tapos sinabihan daw siya ni sir kung anong mga dapat niyang gawin. Kinabukasan, pinasadahan lang ni sir ng konti yung nangyari nung nagdaang araw. Tapos nagtuloy na kami sa klase. Okay naman po si Jay. Wala namang nangyaring masama sa kanya. Pero nung 2023, namatay po yung mama niya dahil sa atake sa puso. Hindi ko alam kung may connect yung nangyari nung araw na yon. Pero ayun nga po. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sorry kung hindi masyadong nakakatakot. Bawi na lang po next time. Salamat. Mga year 2000s ito nangyari. May kaklase ako ng college na mayroong third eye. Let's call him Albert. Naalala ko nung minsan na gumagawa kami ng project para sa isang subject namin. 5 kaming magkakagrupo nun na nakaupo doon sa secret garden kung tawagin namin. Bale para siyang mini garden na nasa likod lang din ng school building namin. Nakaupo lang kami doon. Nagbe-brainstorm ng kung anong gagawin namin sa project. Ngayon, yung isang kagrupo namin na si Sunshine,
Reklamo ng reklamo na masakit yung balikat niya. At napapansin nga din namin na hindi pantay yung balikat niya. Para bang bagsak yung isa. Napansin ko din noon na palaging patingin-tingin si Albert sa may balikat ni Sunshine. Tapos para siyang may sinasaway ng palihim at sinasamaan ng tingin. Noong pauwi na kami, kinausap ni Albert si Shine. Tinanong niya kung okay lang daw ba ito. At ayun nga, inirereklamo pa rin niya na masakit talaga yung balikat niya. Doon na sinabi ni Albert na kaya daw sumasakit ang balikat niya at hindi pantay ay dahil may bata na nakasabit sa balikat niya. Akala pa namin nagloloko nun si Albert, pero seryoso pala talaga. Sinabihan niya si Sunshine na dumaan ng simbahan at magdasal bago umuwi. At pagdating sa bahay, ay magsaboy o magpagpag ng asin. Kinilabutan talaga kaming lahat nun sa sinabi niya. Hindi ko alam kung meron pa ngayon ito. Pero dati, meron kami noong darkroom na tinatawag para sa photography subject namin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang darkroom po ay ang lugar kung saan dinedevelop ang mga litrato. Dito pinoproseso yung mga negative film. Kaya darkroom ang tawag dahil madilim talaga siya literal. Kulay pulang ilaw ang ginagamit dito. Kasi bawal ma-expose sa liwanag yung mga film dahil makakaapekto ito sa litrato. So doon sa darkroom na yon, marami na kaming naririnig ng mga kwento na may bata raw na naninirahan doon. At palagi itong nanggugulo at nangungulit sa mga gumagamit ng darkroom. At na-experience ko po yun. Yung pagpasok ko pa lang doon, may nakita na agad akong anino ng bata na dumaan sa harap ko. Imposible namang magkaroon ng bata doon. Tapos yung isang kasama ko naman, habang nagde-develop siya, kitang-kita ko talaga yung kamay ng bata na tinabig yung kamay niya. Hindi ko alam kung dahil lang ba madilim doon, pero parang kulay itim yung nakita kong kamay ng bata. One time, narinig namin na sumisigaw si Albert sa loob ng darkroom. Para siyang may pinapagalitan. Paglabas niya, doon na siya nagkwento. Yun daw pala, ginugulo siya nung bata sa loob. Ayaw nga daw sana niyang pansinin at patulan, pero sobrang kulit na daw. Talagang namemerwisyo na. Kaya raw dinasalan niya na yung bata para mapalayas na ito. At in fairness naman po, simula nung mangyari yon, hindi na ulit nakapagparamdam o nangulit yung bata sa loob ng darkroom.